At pangunahin po sa ating balita, ratipikahan na po ng mga mambabatas ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee report para nga sa higit na 6.352 trilyong piso na panukalang pondo para po sa taong 2025. Kabilang po sa napagkasunduan ang pagpapanatili ng kontrobersyal na ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na popondohan ng 26 bilyong pesos at paghahati-hatian ng mga kongresista at mga senador. Meron din pong ilang mga ahensya na dinagdagan pa ang pera. Kabilang po dyan ang paboritong DPWH. Dinagdagan po ang kanilang budget ng halos 289 bilyong pesos para po umabot na sa halagang, makinig kayong mabuti, 1,111 billion 767,664 pesos ang kabuang budget ngayon. So kumbaga po 1.113 trillion pesos. Habang ang Defense Department po naman ay may halos 9 na bilyong pisong dagdag din sa pondo. Ilan pa sa mga nadagdagan ay ang DICT, Tourism, DENR, DFA at Agrarian Reform at maging migrant workers. Sa ilalim po ng naturang inaprubahan pong pambansang budget, lumobo ang unprogrammed appropriations na pumalo na po sa higit na 531 bilyong pesos mula lamang sa orihinal na 158 bilyong pesos na nakasaad po sa National Expenditure Program. Meron din mga ahensyang binawasan gaya ng DepEd, 11 bilyon po ang binawas sa kanila. Sa ilalim po ng ating saligang batas, ang edukasyon pa rin dapat ang may pinakamalaking budget. Binawasan din po ang CHED o Commission on Higher Education ng 26 bilyong pesos. Binawasan din po ang DSWD na siyang may pinakamalaking budget cut na abot sa 96 bilyong pesos. Hindi naman ginalaw ng Bicameral Conference Committee ang alokasyon sa budget para sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Base nga sa napagkasundo ang pinal na bersyon ng panukalang pondo, nananatili sa 733 million pesos ang alokasyon sa opisina ni VP Sara. Matatanda ang tinapyasan po yan ng 1.3 billion pesos na inilipat naman sa ibang ahensya. Ang paliwanag ng mga senador, sasapat naman ang inaprubahang pondo para makapag-operate ang OVP. Inaasahang mapipirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang national budget sa December 19 o December 20. Hindi po naman sinipot ni Vice President Sara Duterte ang subpina kahapon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay pa rin po sa kanyang ginawang pagbabanta kina Pangulong Marcos Jr. at maging sa kanyang may bahay na si Lisa Araneta at maging kay Speaker. Imbis po na busy ang humarap ay abogado po ni VP ang siyang naghatid ng isang sulat sa NBI. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, mariing itinatanggi ng busy sa kanyang liham ang reklamong grave threats at paglabag sa Anti-Terrorism Act na posibleng ikakaso nga sa kanya. At kahit naman po hindi sumipot, tiniyak po ng NBI na magiging patas sila sa gagawing investigasyon sa Vice Presidente. Yung pong sulat ay hindi po sworn statement, kundi po liham lamang na hindi po naman daw notaryado. Samantala, imbis na pumunta nga sa investigasyon ng NBI, nagkaroon ng Thanksgiving party si Vice President Sara Duterte at saka po ito nagkaroon ng press con. Dito nga inamin na may agam-agam umano siya sa ginagawang investigasyon ng NBI. Ayon pa kay VP Sara, kung pagbabasihan daw ang mga naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., mukhang planado na raw talaga nakasuhan siya at gamitin ang anti-terror law para patalsikin siya sa pwesto. Very recently, I read again the law, and then I found there that there is a provision there, removal from office. So, on that point, it's still kumbaga an avenue, I think, that they're pursuing to remove me from office. Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Ang giit pa ng Vice Presidente, wala siyang pinagsisisihan sa mga nasabi niya tungkol sa Pangulo.
Samantala sa kabila ng posibleng asunto na kakaharapin ng Vice-Presidente, iginiit niya na hindi raw siya natatakot na maaresto. Nilinaw rin niya na hindi siya nagsisisi sa binitawan niyang mga salita laban kina Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta at kay House Speaker Martin Romualdez. I want to be able to still see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Yan po muli ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Dahil nga sa mga posibleng kaharaping reklamo, nagsabi na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay siya ng pera kay VP Sara para ipambayad sa mga abogado nito. Ayun, no? Samantala po naman naniniwala si ang House Committee on Agriculture and Food na iilang tao lamang o pamilya ang siyang nagmamanipulan ng supply at presyuhan po ng bigas sa bansa. Sa panayan po ng programang ito, sinabi po ni Committee Chair, ito po ay isa sa mga Vice Chair ng komite, si Congressman Nick Briones, na posibleng may mga kasabwat ang mga importer sa ilang pong ahensya ng pamahalaan. Ang siste, iba-ibang kumpanya ng tumatayong importers pero iisa po lamang daw ang nagmamay-ari. Masasawata lamang daw ang ganito pong gawi kung hindi nagbubulag-bulagan sa paglalabas po ng permit at paghalughog sa mga bodega ang ilang ahensya ng pamahalaan. Alam nilang bumaba ang tarifa, napakarami ng inventaryo ng bigas. Nasa 83 days, 3.2 million metric tons. Bakit napakataas ng presyo? Hindi nila tinitingnan kung nasaan itong mga bigas nito sa bodega. Ang kanila lagi sinasabi, wala silang enforcement at saka investigative power. Yan po ang tinig ni Agriculture and Food Vice Committee Chair Nick Briones.